happy Sabbath sa atong tanan. Sa mensahe pa lang po sa kanta, pwede na kita mag-ulit. He gave His life for mine, for yours, and all of us. Amen. Ato po idukuan naton mga ulos sa pag-ampo. Ama na makagagahong dakila kag maluluyon, ikaw wala nagalingkod sa trono sa kalangitan. Batayaan namon pagpangamuyo, ayaw pagkitaan akong pagkakasala, bagkus anaya kami, magkaon sa espiritual na buhay, na kundiin, gamita, anakon baba, anakon sarili, anakon lawas, sa paghimo, pagwagwaragwag, sa nimo Ebanghelyo, lugod, patawada namon mo pagkukulang sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaipangulan, sini ng presensya, sini ng momento, nagapatunay na mas gamo gayon ang kakampi sa kaaway, dili mabilang, kasing dami sindasan, baybay sa dagat. Ano? Pipira lang kita dili. Aminan ada sa Bible, sa Matthew 22 verse 14, kung di ako nagkamali. Kita na alin yan, napipira. Many are called, but you are chosen. Amen? Kung di ako nagkamali, ini ng mga young people, amin ang nag-ipilili, ano? So, padayon lang kamo mga palangga. Kaya, di pa kamo nagatugtog, ang presensya nyo, mensahe na sa amon, kag mensahe sa iba, sa kadamuan. Mga magulan, last year pa si Bradulong nagpa-invite sa ako, dili. Pero, di ka na ko nakahatag sa iya si final na desisyon kasi sa nakaagi na tuwig, grabe kayo na natin kabisihan. Lalo na sa medyo, kung ako nagkamali, by June yun si Bradulong nagsabi sa akin, July. And pasunod-sunod na natin trabaho, pag-obligasyon. And nag-click si Mrs. Ate Trixie, baga di na rin ako kabaliban, medyo maluwag pa. Kag sabi ko, kung nag-isip ako kung magbalipad ako sini, kasi magpulod naman kita, wala ito time. So, kaibahan man na dili kita magpagamit sa trabaho sa mahal na Diyos, na kada adlaw sige makita nayo simbulit kag grasya sa iya. And before kami magsulod dili, ang participants sa Bibay nasa labas, kinulban ako, kaya live galit ka mo nili Ate Trix. Bagan, di rin ako makatras, kaya ako naman yung natindog. Lalo pa ko, di man masyadong totally kulba, pero may fear sa duhan. Pero ako po ginag-greet ang mga ada sa aton online viewers. Happy Sabbath po sa aton tanan. Mga kaigmangulan, sabi ko kagabi kan Mrs. Before po ini na akong appointment sa Boulevard, nagkaigo kitan pag-organize sa bago na distrito ni Pastor Ibot sa Esperanza. So, meaning to say, bago na distrito, bago ang seat of officers sa ESI, Adventist Layman Services and Industry, and new seat of officers sa Adventist Professional. So, kita ang naghatag si mensahe. And before that, na-invite kita sa unit meeting sa Corpus, kita man naghatag si mensahe. Kaya hindi ako masyado kabado, kaya sabi ko, may bago ako na duha na mensahe na pagpilian na akong gagamiton niya. Sad to say, kagabi, kumpiyansa ko na ada sa laptop ni Mrs. Ang ugali ko, pagkamaaga, saka ko nag-review. But, kagabi, iparahanap niya ang file, di kayo makita ang text. Kuya Diyos. Sabi ko,
Kung kamasin pa yung vida, ikaw na lang maghatag mensahe. Abo man siya. So, pilit ko ginaricall ang akong mga messages. Kurang isin may nagasunod sa akong utak. Kasi nagsimba kami kagabi sa dako na simbahan sa city. Kurang isin may nagasunod. Sabi ko, ano daw na akong mensahe? So, naano ka maayo ang mahal na Diyos? Ako kasi pag nagabiyahe ako, igawa ko mga gina-download na wallet. Mag-Adventist man o kanano man na basta gina-download ko na. Pag scroll ko sa YouTube, kag gusto ko ang title, gina-download ko na tanan kag ginapamatian ko kung nag-drive ako. Kaya minsan, mostly sa biyahe ko, solo ako. Anak ko niyang pagkakon sa inyo ng mensahe. Akon ipangayo si permiso kag Pastor nakalimot na ako, Pastor Jomar Pupwesto. Igo siya si Mali na nabatayan ko na nagpukaw sa akong kaisipan. And Pastor tuguti ako na ako nini share sa aton mga kigmanghudan sa Boulevard. Mga kigmanghudan, ang akong mensahe sa inyo matungod inisan duman na mayaman. Intention. Nakita niyo po ang title. Mga kigmanghudan, kita sa kalibutan ng personal na buhay, may mga intention kita. May intention kita na maraot, may intention kita na maganda, or ikaw pagkakataon na wala mo kita intention, pero pagkatapos na akong ginhimo, nagkakaigwasin bunga, nagkakaigwas resulta na maayo kang maraot. Bilang isang na Kristiyano, nagaservi kita sa mahal na Diyos, nagaservi kita sa atong kapwa, nagaservi kita sa pamilya, isang na padre di pamilya, nagapangabuhay, na ang atong aim is makahatag si Mayo ng pangabuhayan ng pagkaon sa atong pamilya. So, ina na intention, uro adlaw kaupod tayo na. Uro adlaw kaupod tayo na intention. Minsan nagiging maraot, minsan nagiging maayon. Mga kaibigan, tugutin niyo ako na akong gamiton ang parable, ang buhay sa duman na mayaman sa Bible. Very common ang atong scripture reading. Maski bata, maski dili gani Adventist Aram. Diba? Matthew 6:33. But ayaw ko mo kaulit sa akon na ang himuon ko na main topic na yan is sa duha na mayaman na karakter sa Bible. Isip na sa danay nato na nato mga sarili ko yan ng mga pobre. Kaya maampo kita sa mahal na Diyos na kung tagaan kita sa nirog sininayaman, aral ka na gamiton. Amen? Halimot lang po ini. Kaya ang kamatuodan, hinihimo po ini kanina lang na aga. Diba? Pero wala ko pasalamat na nakahimo na akong sermon niyan na hindi ako nag-aasa ng Pastor Buhos. Diba? Kaya kami, sakristan, kaya yan, mga sakristan kami ni Pastor Buhos, sister. Ako, si Brad June, si Brad Neil, pag nagahimo aming sermon, pag nag-sermon kami, during na time sa ni Pastor Buhos dito sa district sa Limac, si Pastor Buhos ang nagahimo sa amon sa amon presentation, sa amon PowerPoint, sa amon mga wali. Pero nauulang na ako kay mahimo si Pastor, tapos isisend sa amon. Kung may mga question ako, busy ko na si Pastor Buhos sa Capitol. Pag matawag ka, minsan nababati ko, nasa meeting. So, salamat sa mahal na Diyos, sa Holy Spirit. Nakahimo kita si ginagmay na sermon. Sabi ni Pastor Barliso, dito na malimutan. Maghimo kasing sermon sa pinaka-simple na pamaagi para sa pinaka-simple na deliberation, masartan sa nato. So, ang atong sintro sa natong pag-adal, please, okay. Balik, Ate Trix. Binatang mayaman,
makita natin ini sa Matthew 19, 16 to 22. And then ang buhay ni Zaccheo sa 19, Lucas 19, 1 to 10. Sa aton ng mga Adventist, mas ginagawa ng Adventist, very common. Arang tako na ang dayang ruler, ang bata na mayaman, roy-roy ang nabaga pagkapos na makapag-istorya sa mahal na Diyos. Arang ta, pero kita na bumatayan ini ng mga sermons na si Zaccheo, isa na mayaman na. Tax collector. Hindi lang sa tax collector, pero isa siya sa leader. Sito na time. Sito na time, igwa si mayaman na bata, and sito po na time, si Zaccheo, isa na leader. Hindi lang po siya ordinaryo na tax collector, pero isa siya na leader. Sa BIR. Diba? Ako masyado relate ako sa BIR kay hasta niyan. Kung si Sir Jojo Lamoren, Sir, duha na kita niyan. Pag nakakita na sa sis sa logo sa BIR, hindi na siya nakakita. Okay, ako man. Pag nakakita ako logo sa BIR, pag nag-aagi ako sa kagba na dati nalapit sa pwesto namin, hindi na ako nagalingi. Kung pwede ko lang takpan na ako talinga pag may BIR na ganito no words. Okay. Unahon natin ang binatang mayaman. Verse 16, may isang mga lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong. Take note, ginbold ko ano. Sabi niya, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So, dili po papansin mo, ang ginamit niya is guro. Excuse ma'am, Gemma, wala akong guide. Anaton, kodigo. Ini lang natin. Napansin niyo po, sa una na verse, andin lang natin, okay lang? Thank you. So, okay, nagpakilala lang kayo na dili kita sanay sini na aton trabaho. So, mapansin niyo po mga kigmangulan, sa verse 16, ang ginamit niya guro. So, kung siya nagkanto sa Jesus Christ, lumapit lang siya. Mapansin niyo po orang effortless, yun tayo ang effort na gigamit niya. Diba? So, siguro dahil mayaman siya, atong ikaon ang presinti nato ng buhay, arang ka man ang kamaturan na ang isad na mayaman na tao, pag magkanto man sa isad na tao na importante, dili na pareho sa ato na makatuan na kita sa baba, maparecord, kag mahayo kita ang appointment time, or kaya mahatag kita ang appointment later, or sa madali ni sila, kinanaton radulong makipag-schedule. So, hindi na mayaman na tao, diretso sa mahal na Diyos. Diretso siya na bunga. Makita mo ang iya effort, masyado jutay. No? Masyado jutay. Siyempre, mayaman ini, mauna sini ang mga bodyguard. Hawion ang nagihan, makadiretso din kan Jesus Christ. And then, pag humang niya kan Jesus Christ, diretso na sabat man sa iyan mga Diyos. Sabi sa mahal na Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa inyong sarili. Kay Mamudan, nagumago na kay ang sabat ni Jesus Christ, kung di ako nagkamali,
Number 6 sa Ten Commandments. Inyo na lang po kitahon kung tama ba ako. Pwede man siya magsabat si number 1, di ba? No? Nano ang number 1 commandment ni Papa God? Oh, di ba? Ang una ng mga commandment ni God is love of God. Di ba? Ang pangalawa, love your neighbor. Di ba? Ibigin mo ang kapwa-tao mo. Ang ituan, kung isummarize mo, kumanto dahil si Jesus Christ sa panungan na kolong, sa panungan na grupo na ibigin mo ang inyong kapwa. Pwede ba siya magsabasin? No. Hindi kita sa number 1. Pero maratong ka na lumukso siya sa number 6. Kaya ang bata na mayaman, nagmuna niya himuon para maligtas siya. Makaigwa siya si buhay na walang hanggan. Direct to the point, ano nga sa mayaman na bata. Dumirekta man si Jesus Christ kasi alam sa mahal na Diyos ang puso sini na mayaman na bata. Alam sa mahal na Diyos na okay, na-comply mo ang love of God. Pero nasisiguro ni Jesus Christ sa love of man, dili niya kaya himuon. Dili napansin sa bata na mayaman na ini nasabat sa mahal na Diyos sa iya kung meron ini na-disling sa iya. First test sa mayaman, kung mapasa siya. Kasi wala mo siya sin effort, wala siya sin hago, wala siya kakapoy. Mapansin niyo po, ha? Diretso, sa Bible, pagpasahon niyo po ini, i-review niyo pag-ulan niyo sa inyo balay. Point to the point ang duha. Si Jesus Christ din ang bata na mayaman. Pero mapansin niyo po, pag-abot sa 20, na nasabi sa bata na mayaman. Sinabi ng binata, sinunod ko po ang lahat na yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Diba? Mapansin mo po kung isad ka na ordinaryo na tao, makato ka sa sabihin ta sa boss mo. Di ba kinanglan mo o kaya sabihin ta, hindi na lang kita sa sulod na aton sa aton simbahan. Makato ako kan radunong, masulit ako para sa simbahan sa salvasyon. Di ba? I'm sure na before ako makakato kan radunong para magsulisit, may dara akong nabulag. Kasi ang produkto sa salvasyon, aliha kamatudan ng ating manghudan. Sana makaabot ini sa mga tagtungod sa katuan naman sa Cebu pag itubod sa mahal na Diyos. Ang balak sa taga-salvasyon, kasi ingguwing na Brad, mga kikmanghudan, ingguwing na naton church sa building sa salvasyon, na groundbreaking kita last Sunday. May isa dito na may ang president sa Kawayan, Ilbak ang Kawayan. Ang president sa ASI sa Ilbak, si Brother Alan Isasario, mga kuti parituto, ang iya balak brad, sis, mabuto siya mga danggit, siguro kag-isang kakilo o duha, sabi niya. Ang sabi ko, maski half lang, sabi niya, no, 2 kilos, sabi ko, sige, sabi ko tayo isang kakilo. Tutuso niya, and daro naman ang solicitation later, kag ang attachment sa ongoing na church building, sa General Assembly sa Cebu, this coming February 13 to 14, na to 16, paghatag naman sa solicitation later, mahatag kami ulat. Di ba? Maamot ka sa darako na tao, di naman mo mag-import. Dili, hospitality ba tawag sa? Ano? Ang makita mo na kung saan iilaan mo ano yung katakaan mo solicitation letter, sini na binata na mayaman, mura siya. Para siyang gratitude ba tawag sina na gihatag sa mahal na Diyos. Direct ka siya, labot ko sa iyo, mayaman ako, hindi kaya kumamuna sa iyo direct. Diba? Pero sa aton pamaagi, para sa plano ni Brad Alan, si Sario,
before siya makatusong na darako na tao, makatag siya si pagrespeto kay regalo. Pero mapansin mo po dito, wala. Kaya direkta mo siya sinabat sa mahal na Diyos. Pero ang masakit dito, naging proud siya sa iya sa diri. Sinabi niya sa mahal na Diyos, sinunod ko po yan lahat. Ano pa po ang dapat kong gawin? Diba? Siguro kung ako man malapit man, Sir, pwede ba? Ay, opo, sunod ko po ito. May kulang pa po ba? Ha? Ano pa anak ko dapat himuon? Dili pa po ito sa par. Dili po, wala kayo siya may hatag na pakaswelo sa mga Diyos. Napansin niyo po, ang iya katuyuan, may hidden agenda siya. May hidden agenda siya. Kasi naghuma ko siya, ano pa pa na ako dapat himuon? Ay, nasunod ko na ito. Mapansin mo po siya na may intention siya, kung sa mas bagay niya, may siguro intention siya na katuyuan sa mahal na Diyos. Direkta man siya, tinagaan sa panduman natin sa niya sa diri. Sabi sa mahal na Diyos, nasa ba't niya sa iya. Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng inyong ari-arihan. Ipamahagi sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ano yung pinakamasakla? Maskin sa aton sa nililili kita maging hipokrito. Balikat sa brada natin sa akin. Kagihatag ka sa mga kabos. Kuya, may tricycle kayo, baligyan daw, kag ihatag ka sa mga kabos. Diba? Malisod. Malisod. Pero ano yung pinakamasakla pa, no? Pagkatapos, sabihin ni Jesus Christ, ang sabat sa mula sa bata na mayaman. Verse 22, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napaka-mayaman. Mga kaimamulan, frankamente, opo nagsakripisyo kita sa mahal na Diyos. Pero para po sa akin, ang pagservis sa mahal na Diyos, dili sakripisyo. Sa po ini na oportunidad na ginhatag sa natin mahal na Diyos para sa ato sa din. Kung ako humaon niyo, ibalik ako na ako sa rakyat. To be honest, mabukat, mag-desisyon. Di ba? Pero kay Nano, naghunga man siya kung ano pa niya hinuon. Di ba? Dili mo makita po. Makita mo man din makita mo na sa verses. Makita mo na sa istorya. Nakukura ka niya siya maghunga. Wala siya tintahin sa mahal na Diyos. Pero kay ginusto niya na makuha niya ang iya kagustuhan. Ang iya kagustuhan na malangit siya, makakuha siya sa buhay na walang hanggan. Dili niya aram, na dili pa siya naghunga, aram na sa mahal na Diyos, nakabagsak talaga siya. Kasi ang iyang mga banat, ang iyang mga moves, may mga siguro na intensyon. So sa madali na istorya, nababasa sa mahal na Diyos, ang tagipusoon mo, tagipusoon ko. Kung ano yung nakalinis, kung ano kasinsiro, ang atong pag-alagad, pag-servisyo sa mga Diyos. Mga kaigmanggulan, atin lang nagpatunay ang Matthew 6:21. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Wala kayong nagabuwa ang Biblia mga kaigmanggulan. Kunhain ang imo kayamanan, kunhain ang imo bahandi, kunhain ang imo probyudad, at tugin ang imo kagipuso. Diba? Makapakal ka lang ganit sinisan na tayo na balaya. Pag kinudal mo, masinisan ka dangaw na may mag-inroot sa imo na bakal, sa maaraway ka mo, maabot pa ka mo sa barangay. Diba? Ipapatawag mo pa mo rin sa barangay kay ay dili, ano bakal ko? Sabi sa tagiya, amoy, mura na kayo nagsunod ko dili. Yun na. Tunga sa metro, naman po sila nagparatayan dahil sa lindero. Sa Kadangaw, di ba?
So, matulog kayo ng Biblia. Tapos na lang po adalan ang buhay sa bata na mayaman na sa Bible po, wala man po siyang pangarap. Kaya na po ang buhay ni Sakeo. Lucas 19, verse 1 to 10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y pareho sila mayaman. Yung bold letter ko lang po yun, mayaman. Take note, pareho sila mayaman. So dito sa una, sa title pa lang, maaraman mo kasi binatang mayaman. Verse 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. So i-compare mo po ang effort niya. Word na sinikap, may course dali, mabukat dali. Kaya pinirit niya eh. Naghimog isang pamalik. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makikita dahil siya'y pandak. Sorry ha. Pero hindi nabasa ko lang. Okay? Kaya napatakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro sapagkat si Jesus, sa pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat bold, letter, and underline, kailangan kong tumuloy ngayon sa inyong bahay. Nano po nakita nyo na ikukumpirta sa buhay ng bata na mayaman. Si Sakeo po, nag-effort yung grabe. Yes, wala siya mag-isip na, oy, yaman ako. Kailangan ko gamito na akong kwarta. Kailangan naman kung magsubo siya sa niya mga sako. Kasi leader siya, di ba? Kailangan ko magsubo. Ayun eh. Brother, kuya, pag una ka mo dito, linisin natin lang yan, hawi ako, makatokan kay Jesus Christ. Diba? Pero nalimtan niya didi ang iya kayamanan. Nalimtan niya didi ang iya pagiging pinuno. So, meaning to say, pinuno, leader, tanong yung mga tao. Diba? Kita mo kung magtawag ang tao ka. Diba? Huwag din ako. Kita mo politiko na nagalakad ng kampanya, damo nagkakawit. Damo nagkakawit, diba? So, pwede niya ni-more para makabot na siya si matiwasay kay Jesus Christ kasi unlock siya. Diba? Pero nanong ginimo niya, siya mismo sa iya sa diri, wala siya magamit sa niya poder at kwarta. Sumakba siya sa sikamuro. And then, tama kasi, nagpakumbaba siya. Nakita sa mahal na Diyos, kag-aram sa mahal na Diyos. Sinabi niya, Sakeo, bumaba ka. Kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay. Yes! Nano sabat, ikumpirtaan sabat ang sitwasyon sa bata na mayaman na direkta siya nagkato sa mahal na Diyos para humaon ang tunay na kaligtasan. Sinabat siya si kung ano ang gusto mo, ginhatag ni Jesus Christ. Gisabat siya kung ano niya gusto ko. Pero diligan sa iyo, ginamit niya niya puso, si Jesus Christ ang naguna sa iya. Diba? Kasi, ang gusto lang ni Sakeo, makita na siya. Kag makilala, tapos na. Wala man ako sa Biblia na gusto ni Sakeo makita si Jesus Christ kay Agdahon. Makabutang din na Agdahon ko. Gusto ko makita si Jesus Christ kay Agdahon ko sa balay. Diba? Makali si Pastor Bernie sa Boulevard, maluto ako si Maya na pagkaon kay Agdahon ko sa balay. Hindi wala, di ba? Malinaw. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Wala man siya mag-isip na marong ako. Gusto ko niyo makita, may marong ako. Diba? Lord, nanon ako ni Lord. Wala. Sa pinakasimple na intensyon. Pero hindi alam ni Sakeo, itong pinakasimple na intensyon mo, naging powerful. Amen? Kikita ko po sa Bible na English and verse 5.
mo, mga kaigmanguran, ang mahal na Diyos ang nag-import. Ang mahal na Diyos ang nag-aglakan sa kingdom. Kanina, kay makato kita sa iyong balay. Wow. Pinakasimple na intention, pinakasimple na hihimuon mo sa iyong kapwa. Nadili ka man nag-isip si kakalit. Ang mahal na Diyos mismo ang masukli sa imo-himo na tayo. Nalulungan ko po halang kasi di lang po kumagamit si pangalan. Naagihan ko siya sa siya prominente na po na tao sa Masbate. Naagihan ko siya, naplatan niya pagkero sa higat sa Camino before makabot sa simbahan sa Kabangkalan Church natin. Kaupo na niya pamilya. Flat, totally flat, flat. Ang problema, hindi siya makajak. Hindi siya makajak ba? Kasi gamay na niya jack. Pag sagad sa niya jack, dili pa matanggas ang guma. Naagihan namin. To be honest, nasunod sa isip ko, nakilala ko ito na tao. Sakit, malulong na siya. Alas 4 siguro, alas 5. Aliman ako kasi. Bulingan ko siya. Bulingan ko siya. Pag ako tulit ko, ako sir, ay sir, ikaw bali na. Opo, kauli na ako. Sabi ko, sige. Sabi ko sa kaupod ko, kuha na itong jack. Kasi naka-jack na. Tangkas na ang mga nuts. Hindi ba niya matangkas sa bunga? Take totally, unring sa rin sa luka. Nakatuka na siguro sila. Sabi ko, huwag ang bunga sa kajero. Hindi niya matangkas. Malilinis ko, gibuligan ko siya. Grabe niya masalamat sa kanya. Sir, kung wala ka mag-agis, hindi daw kaya ang mabulit hindi sa akin. Sabi ko, sir, siguro, ipaagad siya naman. Sabi ko sa leprosy na nagtunol siya sa akin, hindi ko alam kung pera. Basta kaya nagtunol din siya. Pero good thing is, wala ko rin pa ito na. Parang gusto na ito. Sabi ko sa dili ko, maski sino na aging huli sa iyo na sitwasyon, awa-aw baga. Sabi ko, mabuligin siguro nga. And then, umagi ang mga pirang kabulan, umagi ang maraming tuwing, nagkataon siya yung gusto. Namakasi urangan kay tanang kalendaryo, irimnon, t-shirt, halos, di pa ko mahal sa lisan. Di pa ko nakaikod, igo na matisan, igo na matunol. Sabi ko siya, kalabisan na ini. Sa niya patunan lang ini. Magpasalamat ko lang sa iyo. So mga kaigmanguran, kung kita kayo maghimo, siniplein lang. Simple lang. Pero, ito dahil powerful. Kaya hasta niya makita kami Antitrix, kuya. Kung di niya namalitan, kapag mag-amot ako sa Episto, pag nabati na akong pangalan, nalabas na rin na siya. Nalabas din na siya. Umabot ang time na medyo ang presyo sa produkto, pinatagaan niya kung special price. Sabi ko, sir, salamat. So mga kaigmanguran, balik kita dilikan sa iyo. Makita mo po ang iya effort is grabe. Pero wala ko siya mag-isip na ini na iya effort magiging way sa kasalbaran sa iya bilog na pananalig. Kaya isipon mo po sa masunod na mga verse, sini na verse nakita na mismo or wala pa magsulod si Jesus Christ sa balay ni Sakeo, aram na ipapagad ang tagipusoon ni Sakeo. Although, isa siya na taga-biyaya. Sa panunong, sa verse 6, nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Mga kaigmanguran, as the Bible says, gimbato ni Sakeo si Jesus Christ. I-compare mo siya sa bata na mayaman. Di nga niya aram,
Kag wala siya silabot kung sino man niya katubang. Balikan ta mga kaipangunan, ang tawag sa mayaman guro. Ang tawag sa batang mayaman kay Jesus Christ, guro, anong mabuting bagay na dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan. Kag sa iyo, mga kaipangunan, iba niya ginamit. Makikita tayo na sa verse 8. Tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. Lahat na nakakakita nito, naggulong-gulongan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi niya. Biblical gali ni Marites, ano? Sa ito pagalit na may Marites na sa Biblia. Diba? May mga nagagawang dinar na. Eto. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon. Ang bata na mayaman ang ginamit niya, guro. In my own interpretation, sa pagkakaintindi ko, rooted ang puso ni Zaccheo si kabanalan. Although nabalot siya sa kasalanan dahil sa kalibutan, pero deep inside, may maayon din siya sa puso. Panginoon, ipamimigay ko sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan, at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya na makaapat na beses. Dili po, naglabas na ang maayon na tagipuso ni Zaccheo. Wala man po magsugo sa iya si Jesus Christ. Siya mismo nag-offer. Wala po sa Bible na nagsabi na nagkakaon na sila si Jesus Christ, nagpasambingay. Diba? Kita ng mga tao mahilig kita magpasambingay. So nanamit sila ng pagkaon. Siguro may sukli pa ini. Radorong na nalimuwagon sa akin, may sukli pa ini. Si Jesus Christ wala. Diba? Wala din siya si may banggit na any single word. Pero si Zaccheo nag-effort again. Ang mayaman na bata, nagkaiwasin ng effort na pareho. Ang mayaman na bata, less of effort kumato sa kay Jesus Christ na bunga. Si Zaccheo, less of effort, pero mabukat ang iyang himo. Tumayo siya, nagtindog siya, kag nangako siya sa mahal na Diyos na ihahatag niya ang katulak sa iya kayamanan dito sa mga buhay. Balik kita sa bata na mayaman. Kung wala siya magbunga kay Jesus Christ, di siya sabihan na bilog mo na kayamanan, ibaligya ka ihatag sa public. Pakalitin na ka sa kayo, ang gimpledge ni Zaccheo katunga lang binato sa mga Diyos. Kaya ano? Kaya wala man si Maraot kag wala segunda intention si Zaccheo. Kasi ang gusto mo lang talaga ni Zaccheo is makilala kag makita si Jesus Christ. Diba? Pero ang bata na mayaman, sigurista. Diba? Gusto kayo dumaman. Kaya ano? Kaya niya puso ato sa iya kayamanan. Kaya siguro niya, kag gusto niya siguro doon, naku malangit, dapat darami niya na kayamanan. Kasi gimpag lang ko ini, gimpag lang nila sa ginikanan ko. Pero si Zaccheo, siya mismo, kaya wala siya diktahi sa mahal na Diyos. Kaya wala siya maguha. Unanan niya himoon. Kasi si Zaccheo wala man aram sa kaligtasan. Wala man aram kung ano. Amin ni mapagal sa ato niyang presente na buhay. Kita na may aram na sa kamatuodan. Buta kita sa kamatuodan. Pareho kita sa bata na mayaman. Ginsunod niya na ang tanan na Ten Commandments. Kay may aram siya sa kamatuodan. Pero bulag siya sa katotohanan. Makasadiri. Pero si Zaccheo, plain, very simple na purpose niya. Gusto lang niya makita
Kung mamayo man siya, kaya man ihatag ni Sakeo. Di ba? Pero nano, kamaayo ang mahal na Diyos sa tao na may tagipusoon na pareho ka Sakeo. Pagkatapos ini, sabi niya, sa verse 9, wala ko po masabi, wala ko po ma-prank, wala ko masabay din ang verse 9. Sinabi ni Jesus Christ, kitaan nyo lang sa Bible. Niyan mismo sininaadlaw, nag-abot ang kaligtasan sininapadala. Kaya siya anak man niya. Amen? Amen. Grabe na. Mga kaibigan, ang pure, clean, and a simple heart. Ang magaling na natin kinahanglan. Kung kita tagaan sing kayamanan sa mahal na Diyos. Or masking dili pa po kita tagaan sing kayamanan sa mahal na Diyos. Dumduman niyo mga kaibigan, mostly na ginamit sa mahal na Diyos kakaupod niya sa Ebanghelyo, sa history, kahit sa sulod sa Bible, pareho natin ng mabuhay. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi sa Mateo, sa buhay sa bata na mayaman, sa pinaka-last verses, malisod, magsulod sa kaharian ng mga mayaman. Hindi lang mga kaibigan sa gibasa sa naton youth, nato scripture reading. Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat, ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Mga kaibigan, ini po ang katuparan sa Matthew 6 verse 33 sa panahon kag niyan kag saan maabot pa ng panahon. Unahon natin hanapon ang mahal na Diyos. Dili kay maghanap kita sa mahal na Diyos na ikaw kita segundo intention. Dili kay mabulit kita na may ginahayok kita kag may ginahulat kita na kapalit. Purely, clean, and a simple heart ang tinanggal sa Diyos. Mga kaibigan, sa Diyotay kag simple na pamaagi sa naton pag-adal, nagamawot ako pag nag-aako ako. Nakita ka na, dili kita magkimo o dili kita maging pareho. Sinta di pusoon sa binata, soltero na mayaman. Again, I love you all. Isang na presyoso, malipayon, kagbanal na adlaw sa ato.